muling nagbabalik ang iyong guro na si Binibining. At sa ating paksa ngayon ay meron tayong kwento. Pero bago muna yan ay meron muna kaming pangganyak. Hello mga bata! Ako nga pala si Ginoong Chor. At ang aming pagganyak ay magpapakita kami ng mga larawan na may magugulong salita sa ibaba o chapter words. Bibigyan ko na lamang kayo ng 3 segundo upang masagot ang mga ito. Unang larawan. Magaling! Ang tamang sagot ay mali. Pangalawa. Tama! Ang sagot ay utos. Pangatlo. Mahusay. Ang tamang sagot ay magsing. Pang-apat. Kahanga-hanga. Ang tamang sagot ay tubi. At panghuli, napakahusay. Ang tamang sagot ay digmaan. Bigyan natin ating sarili ng masigang palakpakan. Ngayon, baka nagtataka kayo kung bakit ito ang mga larawan na ginamit namin. Ginamit namin ang mga larawan na ito dahil ito ay nagpapahiwatig din sa aming pangunahing gawain. At ito ang nagkamali ng utos. Ang nagkamali ng utos ay galing sa bansang South Korea. Ang kwento ay patungkol sa bugtong anak na tutubi na tinukso ng mga matsing na kinalabasan ng digmaan laban sa mga matsing at sa tutubi. Ngayon ay dumako naman tayo sa aming paglalahad. Sa malayong kaharian ng mga tutubi ay may naninirahang isang prinsesang tutubi. Siya'y bugtong na anak ni Haring Tubino at Reyna Tumina ng kahariang Matutubina. Mahal na mahal ng hari at reyna ang anak nila. Sinasabing ipaglalaban ng buong kaharian ang anumang kaapihan ni Prinsesa Tutubi. Si Prinsesa Tutubi ay mahilig mamasyal at magpalipad-lipad sa papawirin. Lagi niyang kasakasama ang kanyang mga piling dama at mga taga-subaybay na mangyari pa ay pawang mga tutubi rin. Isang araw, naisipan niyang lumipad patungo sa labas ng kaharian. Ibig niyang alamin kung ano ang daigdig sa labas ng kanilang kaharian. Tumakas siya sa kanyang mga dama at taga-subaybay. Mag-isa niyang nilakbay ang malawak na papawirin. Maligayang maligaya si Prinsesa Tutubi. Umaawit-awit pa siya sa kanyang paglipad. Wiling-wili siya sa lahat ng kanyang nakikita. Totoo na libang si Prinsesa Tutubi at hindi niya napansin ang pamumuo ng maiitim na ulap sa papawirin. Huli na nang ito ay mapuna ni Prinsesa Tutubi. Mabilis man siyang lumipad pabalik sa kaharian, ay inabutan din siya ng malakas na ulan. "Titigil mo na ako sa punong kahoy na ito," ang sabi sa sarili ng prinsesa. Ngunit sa punong kahoy pala na iyon ay maraming mga matsing. Pinaalis nilang pilit ang nakikisilong na tutubi. Bawat tapu ang sanga ni Prinsesa Tutubi ay niyuyugyug ng mga matsing. Hindi lamang iyon, pinagtatawanan pa nila ang prinsesa. "Kra, kra!" Nakakatawa. "Malaki pa sa kanyang tuhod ang kanyang mga mata," ang malakas na sabi ng isa. Sinundan ito ng malakas na hagikikan ng mga matsing. Sa laki ng galit ni Prinsesa Tutubi, umuulan pa ay umalis na siya sa punong kahoy na iyon at lumipad pauwi sa palasyo. Tuloy-tuloy siya sa silid ng kanyang amang hari. Kanyang isunumbong kay Haring Tubino ang mga matsing. Laking galit ng hari, nagpatawag agad ang hari ng isang kawal. "Pumunta ka ngayon din sa kaharian ng mga matsing," ang utos niya sa kawal. "Sabihin mong dahil sa ginawa nila sa aking anak na prinsesa, gusto kong hamunin ang kaharian ng mga matsing ng isang labanan." Mabilis na lumipad ay inatas ang kawal. Pagdapon niya sa kaharian ng mga matsing, ay walang paligoy-ligoy niyang sinabi ang kaniyang pakay. Malakas na tawanan ng mga matsing ang naging sagot sa pahayag ng kawal na tutubi. "Mga tutubi? Laban sa mga matsing?" Muling nagtawanan ang mga matsing. "Nakakatawa, ngunit pagbibigyan namin ang iyong hari," ang sabi ng pinuno. "Ang mga matsing? Laban sa mga tutubi?" Nagtawanan muli ang mga matsing. "Kailan at saan gaganapin ang labanan?" ang tanong ng pinuno. "Bukas ng umaga sa gitna ng parang," ang tugon ng kawal. "Magaling! Bukas ng umaga sa gitna ng parang, kung dayon," ang masiglang sabi ng Haring Matsing.
Bumalik sa kanilang kaharian ang kawal na tutubi at ibinalita kay Haring Tubino ang naging katugunan ng mga matsing. Kinabukasan, naroroon na sa isang panig ng parang ang hukbo ng mga matsing. Anong daming matsing! Waring ang buong kamatsingan ay naroroon at pawang sandatahan. Bawat isa ay may dalang putol ng kahoy na pamukpok. Nasa kabilang panig naman ang parang makapal na hukbo ng mga manlilipad na tutubi. Kailangang pukpukin ninyo ang bawat makitang tutubi. Malakas na utos ng Haring Matsing. Sa kabilang dako naman ay ibinigay na rin ng pinuno ng mga tutubi ang kanyang utos. Dapat nating ipagiganti ang kaapihan ni Prinsesa Tubina. Kailangang magbayad ang mga matsing. Dumapo sa ulo ng mga matsing. Kapag may panganib ay dagling lumipad. Ang malinaw at marahan niyang utos. Nagsalubong sa gitna ng parang ang mga manlilipad na tutubi at ang hukbo ng sandatahang matsing. Buong-buo ang pagtitiwala ng mga sandatahang matsing sa kanilang sandatang pamukpok. Matatapang din namang sumunod ang mga kawal na tutubi. Palibhasa ay nais nilang ipagiganti ang kaapihan ng prinsesa at ang buong kahariang matutubina. Nagsimula ang labanan. Dapo at lipad ang mga tutubi. Pokpok at pokpok naman doon ang mga matsing. Kung tatanawin buhat sa malayo, ang labanan ay waribang matsing laban sa matsing. Nakita ng pinuno ng mga matsing ang nangyayari. Nagkamali siya ng utos. Hindi nalalaman agad na sa ulo pala ang kanyang mga kawal na rapo ang maliliksing tutubi. Babaguhin sana niya ang kanyang utos. Isang kawal na matsing ang pilit na pinupokpok ang ulo. Kaya't nang matapos ang labanan ay nakabulagtag lahat ng mga matsing. Samantala, walang sino mang tinamaan sa mga mabilis umiwas at lumipad na mga tutubi. Naipakiganti nila ang pagkaapi ng kanilang prinsesa at ng buong kahariang matutubina. Ngayon ay natapos na natin ang ating paglalahad. Papunta naman tayo sa pagbubuod. Ang ating pagbubuod or graphic organizer ay isang hagdan ng kwento. Kaya simulan na natin. Simula. Sa kaharian ng matutubina, may isang bugtong anak, ang reyna at ang haring tutubi na tinatawag nilang Prinsesa Tutubina. Dahil sa lubos na pagmamahal, ipinagbabawal nila itong lalabas sa kaharian. At dahil sa gusto ni Prinsesa Tutubi na mamamasyal sa labas, ay iniwan niya ang kanyang mga tagapagsubaybay. Tunggalian, habang naglalakbay si Prinsesa Tutubi sa kagubatan, ay biglang namumuo na may itim na ulap. Kaya siya ay naghanap ng kahoy na mataguan. Sa kasamang palad, siya ay nakita ng mga matsing at tinukso. Niyugid din ang kahoy para hindi siya makatakot at pinagtatawanan ang kanyang anyo. Kasukdulan, umuwi si Prinsesa Tutubi at nagsumbong sa kanyang ama. Naggalit ang kanyang ama at nagtawag ng tawad. At inutusan niya ang kawal na pumunta sa kaharian ng mga matsing at hahamunin ito ng isang timaan. Pumunta ang kawal sa kaharian ng mga matsing at sinabi ang hiling ng kanyang hari. Nung nalaman ng mga matsing ang hiniling ni Hari Tutubi, ito ay pinagtatawanan at tinanggap ang hamon. Kinabukasan, nagkita ang grupo ng mga matsing na may dalang armas at ang grupo ng mga tutubi sa gitnang parang. Nagputos ang haring matsing na hahampasin ang makikitang tutubi na walang pagdadalawang isip. At ang haring tutubi naman ay nag-utos na dadako sa ulo ng mga matsing at kapag may panganib ay dagling lilipad. At doon nagsimula na ang kanilang labanan. Kakalasan, napuatipad ng tutubi. Pokpok at pokpok naman ang mga matsing. Kung tatanawin buhat sa malayo, ay para bang matsing laban sa matsing. Nakita ni pinuno ng mga matsing ang kanyang hukbo. Nagkamali siya ng utos. Nais siya sanang magbuhay ng plano sapagkat siya ay pinupok ng hindi niya mga tauhan. Wakas, pagkatapos ng labanan, lahat ng mga matsing ay sugatan at nagwagi ang mga tutubi at nagbigyan hustisya ang kanilang prinsesa. Ako si Ginoong Rod at aking talakay ang dalawang aral na makikita sa kwento. Una, huwag niyo maliitin ang maliit na inyong buhay. Huwag niyo maliitin ang maliit ng inyong buhay, maliit man sila, pero may malakas at malaki silang isipan. Pangalawa, huwag magbigay ng utos pag hindi isinusurian. Huwag magbigay ng utos pag hindi ito sinusurian dahil ito ay magbubunga sa hindi pagkakaunawaan. Maraming salamat. Muli, ako si Ginoong Rod. At ako naman si Binibining Lin. At ako naman si Ginoong Joy. At ako naman si Binibining Shan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!